Ayoko nga, ayoko! Ang hirap sa inyo pa, hindi niyo ko maintindihan. Talagang hindi kita maintindihan, Tristan. Sino makakaintindi sa'yo kung ganyan ka? Bakit kasi kung kailan ka tumanda, saka naman naging perwisyo sa akin at sa mama mo? Kailan ka matitigil? Huwag mong hintayin na sigiling ka ng kalikasan at ng Diyos sa lahat ng ginagawa mong bata ka. Hindi nga ako papayag. Kung gusto niyo pa, kayo na lang umako doon sa bata. Huwag niyo na ako idamay. At talagang lintik ang bata ka. Perwisyo ka talaga sa pamilyang to. Ano na lang sasabihin sa atin ng mga kapitbahay, ha? Na kinukonsinti ka namin? Yun ba ang gusto mong mangyari? Nanlaki ang mga mata ko nang bigla akong itinulak ni Papa sa sahig. Mabilis akong tumayo at itinulak din siya, na naging resulta na mas lalong pagkainis niya. Hindi ko na napigilan na mag-igting ng panga dahil sa sobrang galit. Palagi na lang kasing ganito si Papa. Gusto niya, siya ang laging masusunod sa bahay. Pero paano naman ako pa? Paano naman yung kinabukasan ko? Paano naman yung kay Grace? Anong akala mo, Tristan? Ikaw lang ang maapektuhan sa nangyari? Ha? Nabuntis mo siya. Dapat lang na magpakalalaki ka at harapin mo ang obligasyon mo ron sa babae. Pa, hindi lang naman ako nasarapan sa nangyari. Si Grace din. Kaya bakit parang ako lang ang sinisisi ngayon? Ako lang ba yung gumawa? Narinig mo bang sinasabi mo ngayon, Tristan? Naiintindihan mo bang mga salita na lumalabas sa bibig mo? Ha? Kayo ang hindi makaintindi pa. Kayo ang nagbibingi-bingihan. Ayoko maging batang ama. Ayoko! Ba't talagang ginagalit mo kung bata ka? Doon ay tuluyan akong nanigas nang makatanggap ako ng malakas na suntok sa aking mukha. Tuluyan akong napahiga sa sahig kung saan agad akong dinambahan ni Papa at agad na hinawakan sa kwelyo. Tinitigan niya lang ako ng ilang minuto bago muling patamaan ng mga suntok at sampal na naging dahilan kung bakit nakaramdam ako ng takot. Bata pa lang kasi takot na ako kay Papa dahil sa laki ng katawan niya. Nakuha niya yun sa pagtatrabaho sa bukid at sa bayuhan ng palay. Kaya naman ang mabugbog niya ay talagang iniiwasan kong mangyari mula pagkabata. Tama na ho! Nasasaktan na ako! Talagang masasaktan ka sa akin. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Puro ka na lang kalokohan. Hindi ka na talaga nagtatanda. Pa, ayoko na ho! Puro ka sakit ng ulo, lintik ka! Pilit akong kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Papa sa ulo ko. Hanggang sa tuluyan na akong mapadapa sa sahig. Nakadikit na ang aking pisngi sa simento. Pero ginamit niya yung oportunidad para marahas niya akong maiuntog palalo. Nang umalis siya sa aking likuran, mabilis kong prinotektahan ang ulo ko gamit ang kamay. Nang bigla niya akong sinipa ng paulit-ulit. Anton! Ano ginagawa mo? Nakita ko na lang na humarang na pala sa aking harapan si Mama. Habang nakabuka ang parehas nitong mga kamay na pumipigil kay Papa na muli akong masipa. Kung hindi pa siguro dumating si Mama, malaki ang posibilidad na tuluyan akong mawalan ng malay dahil sa bugbog na aking natamo sa kamay ni Papa. Si Mama lang kasi talaga ang kakampi ko sa tuwing may problema. Siya lang ang nakakaintindi sa akin. Bilang nag-iisang anak, mahirap para sa akin na mapabilib at masunod ang gusto ni Papa. Sa totoo lang, pinilit ko naman talagang ibigay ang lahat ng kaya ko. Pero hindi lang talaga niya yun pinahalagahan. Puro kapalpakan ko na lang lagi ang nakikita niya. Kaya nagsawa na ako at tuluyan ng sumuko. Yan! Yan ang sinasabi ko. Lagi mo lang kinukonsinti at kinakampihan si Tristan. Kaya hindi nagtitino. At anong gusto mo, Anton? Bugbugin ko rin siya gaya ng ginagawa mo? Dinidisiplina ko lang siya. Disiplina ba ang tawag mo dyan? Hindi yan disiplina, Anton. Balak mo nang patayin ang anak mo. At anong gusto mong gawin ko? Surusulan ko pa siya? Natakbuhan ng responsibilidad na hindi niya gustong akuin? Na itanggi niya na nabuntis niya si Grace? Ganun ba? Ha, Lori?
Pero hindi sapat na rason yan. Sige nga, Lori. Ikaw ang kumausap dyan sa anak mo. Tignan natin kung may mababago ka sa makitid at bulok na pag-iisip niya si Tristan. Hindi ko nga alam kung kanino yung nagmana ng ugali. Hindi naman ganyang kasama ang ugali ko nung ganyang edad ko. O baka naman hindi ko naman talaga siya anak. Anton! Sigaw ni Mama. Tila pinipigilan si Papa. Doon ay bumangon ako sa sahig at marahas na pinunasan ng dugo sa aking ilong. Bago masamang tumingin sa direksyon ni Papa. Hindi ko mapigilan na mas lalong makaramdam ng galit. Dahil sa mga salitang binitiwan niya sa mismong harapan ko. Naiintindihan ko naman kasi na hindi talaga kami magkasundo sa lahat ng bagay. Pero ang itanggi niya na hindi niya ako anak, yun ang hindi ko kayang tanggapin at ipasok sa sistema ko. Huwag na kayo magtalo. Bunang pa siya ko na hindi ko pananagutan ang dinadala ni Grace. Kung gusto nyo, kayo magpakaama at kupkupin nyo yung sanggol. Pero ako, wala kayong maaasahan sa akin. Hindi ko na hinintay pa na makapagsalita sina Mama at agad na rin akong naglakad papalabas ng bahay. Marahas kong sinarado ang pinto ng aming bahay at pinagbuntunan ng inis ang mga sako ng bigas na nakahanay sa tabi ng gate. Isa-isa ko yung itinulak na naging dahilan ng pagtumba ng mga to malapit sa dayami. Bago ako tumalikod at naglakad papalayo na tila ba walang nangyari. Habang naglalakad, ilang ulit kong nasabunutan ng sarili kong buhok dahil sa matinding pag-iisip. Hindi ko nga halos na malaya na nasa tapat na pala ako ng bahay ng kaibigan kong si Dondi. Kung hindi pa ako napansin ng nanay niya na nasa labas ng bahay nila. Pumasok ako sa loob. At agad na sumalubong sa akin si Dondi na nakangisi. Mukhang alam na niya kagad kung bakit gano'n na lang ang inis na mababakas sa mukha ko. Abot dito yung lakas ng boses ni Tito Anton ah. Galit na naman siya sa'yo. Sinabi mo pa. Ano ba mo pinagbago? Ayaw mo raw kasing panindigan si Grace eh. Yan tuloy na pala mo. Pati ba naman ikaw? Kalma, nagbibiro lang naman ako eh. Kainis. Hindi kasi nila naiisip na hindi pa ako handa. Magiging tatay rin naman ako eh. Pero wag naman sana ngayon. Masyado pa akong bata para mag-alaga na kaagad ng kapwa bata rin. Ni hindi ko pa nga kayang tumayo sa sarili kong mga paa eh. Tapos gusto nilang angkinin ko yung responsibilidad. Nasisiraan na ba sila ng mga ulo? Anong plano mo? Hindi ko pa nga alam eh. Basta, ayoko maging batang ama. Kung kailangan kong takbuhan ng responsibilidad na nakapatong sa balikat ko ngayon, gagawin ko. Makatakas lang. Isa pa yan si Grace eh. Masyadong pahamak. Kung alam ko lang talaga na mangyayari to, hindi ko na tinuloy yung panliligaw ko sa kanya noon. Relax. Huwag mo na nang isipin yung mga problema mo. Mabuti pa, samahan mo na lang ako sa likod itong baryo. Balita ko may kuweba raw doon na malapit eh. Tingnan natin yung looban. Pas muna ako. Mainit kasi ako sa mata ni Papa eh. Ayoko na mabugbog. Sayang naman. Pero sige. Pumunta tayo sa susunod ah. Sige ba? Matapos ang usapan namin ni Dondi, dumiretso na rin kagad ako sa bahay at nagkulong sa loob ng kwarto ko. Wala nga sana akong balak lumabas para maiwasan ang pakikipag-usap sa kahit sino sa bahay. Ngunit bigla akong kinatok ni Mama, kaya napilitan akong papasukin siya. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa anak. Gusto kong panindigan mo si Grace. Ma, Hindi ka naman namin pababayaan ng papa mo. Sa katunayan nga niyan, hanggat wala ka pang kakayanan na makahanap ng trabaho, kami ang susustento ron sa bata, basta't ayoko nga ma. marami tayong pera anak. Kung iniisip mo ang mga gastusin, kaya namin yung sagutin ng papa mo. Kayo na nagsabi, marami tayong pera hindi ba? Eh di ba bayaran ko na lang si Grace nang umalis na dito sa probinsya at manirahan sa syudad. Nang sa ganoon makalayo siya sa atin. At hindi rin tayo pagchichismisan ng mga tao. Hindi masisira ang reputasyon niyo ni Papa. Pwede naman yun, di ba? Naging mabilis ang lahat ng pangyayari. Namalayan ko na lang na nakadapa na ako sa sahig habang nasa harapan ko ang galit na si Papa. Ilang ulit niya akong tinadyakan at pinagsisipa.
habang ako naman ay pilit na umiiwas. Matinding sakit na rin ang nararamdaman ko sa buong katawan, pero hindi pa rin siya tumitigil. Sa totoo nga niyan, mukhang wala talaga siyang balak na huminto. Napuno ang kwarto ko ng sigawan at iyakan. Narinig ko kung paano isumbat sa akin ni Papa ang lahat ng ginastos niya at sinakripisyo para lang mapunta ako sa kinatatayuan ko ngayon. Hindi na rin siya nagawang mapakalma ni Mama kaya sa huli, talagang nabugbog ako. Galit na galit din ako ng mga sandaling yon. Gusto ko ring magwala at lumaban. Pero masyado na akong nanghihina. Tanging galit na lang ang emosyon na dumadaloy sa buong katawan ko. Hindi ko na rin pinilit na bumangon matapos akong layuan ni Papa. Tuluyan na lang ako nahiga sa sahig at tahimik na tinitigan ng kisame habang ninanamnamang lahat ng bahagi ng aking katawan na kumikirot. Mamili ka. Paninindigan mo si Grace o aalis ka rito sa puder ko na walang dala na kahit na ano. May 2 linggo ka para mag-isip, Tristan. 2 linggo. Tuluyang naputo lang natitirang katinuan sa utak ko ng mga oras na yon. Hindi ko na napigilan na mapabangon dahil sa salitang binitiwan ni Papa. Ngunit hindi ko na siya naabutan sa loob ng kwarto ko. Kaya si Mamang sumalo ng lahat ng galit ko. Nakakainis! Bakit ba kasi akong pilit yung iniipis sa issue na to? Ano? Tristan! Saan ka pupunta? Sa malayo sa inyo! Magpapakalayo-layo ako! Buwisit na buhay to! Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero napansin ko na lang na nasa harapan na pala ako ng bahay ni Grace. Nang matanaw ko siya sa loob ng kanilang bahay na masayang tumatawa, hindi ko na napigilan na makaramdam ng matinding inis at basta na lang sumugod sa loob. Nilapitan ko siya at marahas na hinawakan sa buhok habang dinuduro-duro ko siya. Lintik kang babae ka! Kasalanan mo tong lahat eh. Ang kapal na mukha mo. Paano mo nagagawang tumawa ng ganyan habang sinisira mo ang buhay ko? Ha? Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang muka habang pilit na umaalis sa aking sabunot. Naiiyak na rin ito at mukhang natatakot na sa nangyayari. Pero hindi ko pa rin siya binibitawan. Kung gusto mo maghirap, mag-isa ka! Huwag mo akong idamay! Sana mamatay na lang yung batang ginadala mo nang matapos na to! Nang mawala na rin ang problema ko! Malakas ko siyang itinulak papalayo sa akin. Pero mabilis siyang nasalon ng kanyang lola na halos kararating lang. "Huwag mong sakta lang apo ko, iho!" Isa pang matanda ka! Magsama-sama kayo may mga sira sa tuktok! Mamatay na kayong lahat! Paglabas ko ng pinto ng bahay nila, malakas kong sinipa ang upuan na nasa tabi ko. Bago ko marahas na napabuntong hininga at nagsimula ng maglakad palayo. Sa kakalakad ko ay natanaw ko mula sa malayo si Dondi na may dalang bag at flashlight. Kaya naman agad ko siyang tinawag. Nagtataka man sa itsura ko, hindi na niya tinanong kung anong nangyari. Nalaman ko na lang din na aakyatin na pala niya ang mataas na bundok sa likod ng baryo, kung saan niya ako niyayaya. Ang sabi ni Dondi, isa yung maliit na kuweba na matagal nang ipinasara dahil sa hindi malamang dahilan. Sa sobrang tagal ng araw, tuluyan na yung nakalimutan ng lahat ng tao sa baryo. Hanggang sa hindi na muling napasok ng kahit sino. Dahil doon kaya nagpa siya akong sumama sa kanya. Sasama ako! Oh, akala ko ba hindi ka pwede? Basta isama mo na lang ako. Wala naman akong gagawin eh. Tsaka, ayoko magtagal sa bahay. Sige na nga. Tara na. Matapos ang aming usapan, agad na rin akong umuwi upang kumuha ng ilang gamit. Naisip kasi ni Dondi na magtayo na lang kami ng maliit na tutulugan sa paanan ng bundok. Kung sakali man naabutan kami ng dilim para hindi na kami umuwi pa. Nag-aalinlangan pa nga akong umuwi nung una pero sa huli, tuloy-tuloy na lang akong pumasok sa loob at mabilisang kumuha ng mga gamit. Napansin din ako ni Papa, pero umiiling-iling na pinanood lang niya ako.
hanggang sa makalabas na nga ako ng bahay. Saktong pagkasarado ko ng pinto, bumungad sa mismong harapan ko ang lola ni Grace. Masama ang tingin nito sa akin. Sa sobrang gulat, bigla ko na lang siyang naitulak papalayo na naging sanhi ng agaran niyang pagtumba sa lupa. Huwag kang pahara-hara sa daan. Masamang tao ka! Masama talaga ako. Kaya pwede ba? Umalis ka na. Kasi wala kang mahihita sa akin. Hindi ko pananagutan ang apo mo. Papatayin kita! Sira na ulo mo gaya ng apo mo. Ako? Papatayin mo? Baka sa edad mong yan, baka ikaw pa mauna sa akin eh. Magbabayad ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa apo ko! Ha? Ano? Magbabayad? Magkano ba? Sabihin mo lang. Magbabayad ka! Baliw na nga talaga to. Tabi nga dyan! Alis! Wala akong panahon na makipag-usap sa'yo. At walang lingon-lingon na nilampasan ko na lang siya. Nakarating ako agad sa tapat ng bahay ni Dondi. Kaya maaga namin tinahakandaan papunta sa likod ng baryo. Palabas pa lang ng aming lugar, agad na bumungad sa amin ang matatayog na puno ng nyog na napapaligiran ng mayayabong na damo na mukhang matagal nang hindi nadadaanan. Para mapabilis ang paglalakad namin, naglabas si Dondi ng itak at isa-isa niyang pinutol ang mga damo. Hindi pa man kami tuluyang nakakalayo, ilang mga lumang gamit na pangmina na kaagad ang nadadaanan namin. Nakumpirma namin no na hindi lang pala yun basta kuweba lang, kundi isa palang lumang minahan. Hindi pa rin tayo umuusad. Ano ba naman yan? Huwag mo nga akong madaliin. Ang hirap kaya magtabas. Sus! Ako nang gagawa. Akin yung itak. Inis kong inagaw yung itak sa kamay niya. At ako na mismo nagtuloy ng paghahawan ng paligid. Napansin kong tinatawanan lang ni Dondi kung paano ko gumalaw. Kaya naman binilisan ko pa ang pagtataga ng mga damo. Bigla kong nabitawan yung itak at napalayo sa matataas na damo. Nang makarinig kami ron ng malakas na ungol ng hayop. Doon namin tuluyang nakita ang umaagos na dugo sa ilalim ng mga natabas na halaman. Hala! Anong hala? Anong natamaan mo? Hindi ko alam. Silipin mo nga. Gamit ang isang mahabang kahoy na napulot ni Dondi, isa-isa niyang inalis ang mga halaman na nakatumpok sa harapan namin. Hanggang sa tuluyang lumitaw ang katawan ng isang musang. Malaki ang daplis ng itak sa tiyan ng hayop. At mukhang napuruhan talaga dahil sa lakas ng pagkakataga ko. Pareho tuloy kami natahimik ni Dondi bago ko muling inagaw yung itak at sinundot-sundot yung katawan ng musang para alamin kung patay na nga ba talaga. Nasisiraan ka na ba? Alam mo na nga patay na yung hayop eh. Tinitignan ko lang naman. Hindi ka kasi nag-iingat. Tignan mo yung nangyari. Sus, hayaan mo na. Hayop lang naman yan eh. Ewan ko sa'yo. Mabuti pa. Kunin mo na yung mga dala nating bag. At dito na tayo magtatayo ng tent. Dito tayo titigil? Paano itong hayop? Higitin mo lang doon sa malayo. Hindi na rin naman tayo makakaabot sa gitna nitong bundok eh. Dahil madilim na. Dito na lang tayo magpapalipas ng gabi. Matapos kaming magtayo ng mahihigaan, nagbuhay na rin ng apoy si Dondi. Kaya maaga rin kami nakapagluto at nakakain. Pareho kami ni Dondi na nasa harapan ng apoy. Nakatambay habang patingin-tingin sa paligid. Paano kung kumakunan lang kaya si Grace? Huh? Ano ba yung mga pumapasok niya sa kukote mo pare? Bakit? Nagtatanong ko pa talaga? Walang nasa tamang katinuan na makakaisip ng ganyang bagay. Naiisip ko lang naman na siguro magiging magana ang buhay ko kapag nawala na yung bata. Otomatikong napatayo kaming dalawa ni Dondi nang parehas kaming makarinig ng kaluskos. Mula sa lugar kung saan ko hinigit yung katawan ng patay na hayop kanina. Akala namin nung una ay titigil din yung mga kaluskos. Pero nagpatuloy ang mga ingay na yon.
Hanggang sa napagdesisyonan na namin na tignan yon. Dala ang isang kahoy na lumiliyab. Dahan-dahan kaming lumapit papunta sa direksyon kung saan nanggagaling yung paggalaw. Mahirap man aminin, nakaramdam ako ng konting takot. Wala naman kasing ibang tao sa paligid, kundi ako at si Dondi lang. Sino yan? May tao ba sa paligid? Ako na ang naglakas loob na magsalita. Ang kaso nga lang, bigla naman akong siniko ni Dondi at bumulong. Ano ba namang klaseng tanong yan? Wala namang sasagot sa'yo eh. Dalawa lang naman tayo dito, di ba? Shh! Huwag ka nga magulo. May tao talaga akong nakita doon sa may damuhan eh. Kaya nga tayo may narinig ng mga kaluskos, di ba? Bahala ka nga. May tao ba sa paligid? Hello? May ibang tao ba ngayon dito bukod sa amin? Ay, tara na nga. Wala naman eh. Baka hayop lang yung nakita mo. Bumalik na tayo at matulog. Medyo inaantok na ako eh. Pero may nakita talaga ako eh. Namamalikmata ka lang. Nasa sobrang stress. Kung ano tuloy ang mga nakikita mo. Ay, sige na nga. Bumalik na lang tayo. Tara na. Dapat maaga tayo magsimula bukas, ha? Para naman kinabukasan, kahit papalubog na yung araw, marating na natin yung kuweba. Nagmamadali ka bang umuwi? Hindi naman. Naisip ko lang na baka hinahanap na ng future mag-ina mo. Manahimik ka nga lang dyan, Dondi. Kinabukasan, agad naming narating yung kuweba. Magkasama naming pinasok yun ni Dondi dalang isang flashlight. Ilang oras kaming naglakad papasok. Wala pa nga sana kaming balak na lumabas, pero nagulat kaming dalawa ng matamaan ng ilaw ni Dondi ang isang hindi maipaliwanag na hayop sa loob. Naging mabilis ang lahat ng pangyayari. At nagulat na lang ako nang biglang sumigaw si Dondi. Oh! Takbo, Tristan! Takbo! Hindi ko man alam ang dahilan, mabilis akong tumakbo papalabas ng kuweba. Ramdam ko mula sa likod na may humahabol nga sa amin. Kaya mas binilisan ko ang takbo. Nagkahiwalay kaming dalawa ni Dondi. Pero nagpatuloy pa rin ako sa pagtakbo sa takot na maabutan ng nilalang na humahabol sa amin. Hindi ko alam kung saan parte na ba ng bundok ako dumaan. Hindi ko na rin kasi nakikita ng maayos ang paligid dahil sa dilim. Nararamdaman ko na lang ang matataas na damo na humahampas sa muka at buong katawan ko. Hanggang sa tuluyan ako makababa ng bundok at makabalik sa mga bahayan. Nang masiguro kong wala nang humahabol sa akin, dumiretso ko ng bahay at mabilis na sinara ang pinto. Hinahabol ko pa ang sarili kong hininga ng mga sandaling yon. Wala akong naabutan na kahit isang tao sa loob ng bahay namin. Kahit na halos lahat ng ilaw ng bahay ay nakabukas. Nakita ko na lang na may isang papel na nakadikit sa ref namin. Doon ko nalaman na may biglaan palang nangyari sa bayuhan namin ng palay sa bayan at kinailangan ni na mama na umalis. Nasabi rin doon na baka abutin sila ng ilang araw bago tuluyang makabalik. Hindi ko tuloy maiwasan na mapabulong sa sarili ko. Hindi man lang hinintay na makabalik muna ako bago sila umalis ng bahay. Wala talaga silang pakialam sa akin. Walang lingon-lingon na pumasok ako sa kwarto at agad na sinara ang pinto. Paglingon ko sa aking kama, tumama ang sarili kong refleksyon sa salamin at nakita ko ang aking buong katawan na napupuno ng putik at mga dahon dahil sa pagtakbo ko kanina. Doon ko lang ulit naalala ang nangyari. Ano kaya yung humabol sa amin kanina? Ilang minuto akong napatitig sa salamin bago ko dumiretso sa banyo upang maligo. Makalipas naman ng ilang minuto, nakapagbihis na ako at agad na pumunta sa higaan para magpahinga na sana. Pero biglang kumunot ang noo ko na mahagip ng aking mga mata ang parte ng bintana ng aking silid. Nakakita ko ron ng isang anino ng tao mula sa labas. Nakatayo lang yun at hindi gumagalaw. Dahil doon kaya naman dali-dali kong binuhay ang ilaw.
at mabilis na tinakbo ang bintana upang silipin yon. Tumambad sa akin ang madilim na paligid sa labas. Walang katao-tao. Kaya naman mas lalong kumunot ang noo ko dahil sa pagtataka. Kung walang tao, ano kayo nakita ko? Bukod sa malapit sa direksyon ng kalsada ang aking tulugan, wala rin kaming kapitbahay na malapit. Kaya naman nagtaka talaga ako nang makakita ko ng anino. Napako tuloy ang aking mga mata sa labas. Dahan-dahan akong humakbang paatras at muling pinatay ang ilaw. Sa pagkakataon na yon, tuluyan akong natumba dahil sa gulat. Nang muli kong makita ang isang figura ng tao mula sa malayo. Sigurado ako na nakatingin yun sa direksyon ko. Pero hindi ko maaninag ang itsura ng taong yun dahil nahaharangan yun ng kurtina. Bago pa man muling mawala sa paningin ko ang figura, mabilis akong tumakbo papunta sa harapan ng bahay namin. Pero sa ikalawang pagkakataon, wala na naman ako naabutan na kahit sino sa labas. Doon na ako naglakas loob ng magsalita. Sino yan? Sinong nasa tapat ng kwarto ko kanina? Ha? Lumabas ka! Huwag ka magtago! Labas! Walang sumagot sa malakas kong sigaw. Hindi ko alam kung may nantitrip lang ba sa akin o meron talagang nagmamasid dito sa labas. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Lumabas ka at harapin mo ako! Huwag ka magtago sa dilim! Humarap ka sa akin at nang magkaalaman tayo! Inis kong sinipa ang isang lata na nasa lupa. Pero aksidente yung lumipad at tumama sa bintana ng kwarto ko na naging dahilan ng pagkabasag nun at pagkakaroon ng maliit na butas. Hindi ko tuloy napigilang mapasigaw dahil sa matinding galit bago pumasok sa loob ng bahay. Napakamalas naman talaga oh! Nakakainis! Tanghali na nang magising ako. Kaya agad akong bumangon para magluto ng makakain. Napagdesisyonan ko na pumunta sa bahay ni Dondi upang alamin kung nakauwi ba ito ng ligtas kagabi at para na rin itanong ang tungkol sa nangyari sa kuweba. Mabuti na lang at ligtas naman na nakauwi si Dondi. Kaya agad kami nakapag-usap tungkol sa nangyari. May humabol din sa'yo? Hindi ko na alam. Basta tumakbo na lang ako ng tumakbo hanggang sa tuluyan na ako makalayo doon sa bundok. Hindi ko na tinignan kasi natakot na talaga ako eh. May humabol kasi sa akin eh. Seryoso? Oo nga. Mukha ba ako nagbibiro? Buti nakatakas ka. Nakita mo ba kung ano yun? Hindi nga eh. Pero sa tingin ko, isang mabangis na hayop yun. Malaking hayop. Sinasabi ko na nga ba eh. Doon pa lang talaga sa part na nagkaroon ako ng masamang hinala sa mga naririnig natin. Alam kong dapat na talaga tayong umalis. Hindi na ako kagad nakinig sa sinasabi ng utak ko eh. Kaya yun, muntik na tuloy tayo mapahamak. Ang weird na nga naman nangyayari. Tapos ngayon naman, may nantitrip sa akin. Anong ibig niyo sabihin? May nakita kasi akong tao sa labas ng bahay namin. Pagka-uwi ko galing doon sa kuweba. Anong weird doon? May pakiramdam kasi ako na may nanonood sa akin mula sa labas. Simula nung makauwi ako. Tapos may anino ako nakikita sa labas ng bintana. Pero sa tuwing binubuksan ko na yung ilaw, nawawala naman. Hindi kaya aswang yun? Aswang? Nagpapatawa ka ba? Hindi ako nagbibiro. Kasi nga di ba, hinabol tayo ng hype sa kuweba. Tapos pag uwi mo naman, may tao nang nagmamasi sa bahay nyo. Hindi ba parang konektado ang lahat kung iisipin? Hindi na lang ako umimik sa sinabi ni Dondi. Alam ko kasi sa sarili ko na imposible yung mga sinasabi niya. Mas katanggap-tanggap pa siguro kung sasabihin niya sa akin na baka may nagbabalak lang na magnakaw sa bahay namin kaya nagmamatsyag. Doon maniniwala pa ako kasi mayaman kami. Pero aswang? Parang malabo. Oh, hindi ka naniniwala no? Bakit ba naman kasi yan ang sinabi mo? Baka lang naman. Narinig ko kasi kay nanay na may aswang pala raw talaga. At totoo mga ganong nilalang. Ha? Nagpapaniwala ka naman.
Hindi naman ako dapat maniniwala kaso parang totoo talaga eh. Sabi kasi ni nanay, dumadalas daw ang pag-alulong ng mga aso sa gabi. Dahil lang dun, aswang ka agad? Patapusin mo muna kaya ako. O sige, tuloy mo. Tapos sabi niya, dumadami na rin daw ang mga namamatay na hayop sa kabilang barangay. Lahat, puro nawawala ang laman loob. Tapos may mga kagat daw ng tao sa leeg. Baka naman vampira. Sabi ko nga din eh. pero hindi naman daw dugo yung puntira kaya daw may kagat. At ano naman daw? Pinagat sa leeg para patay ng mabilisan. Nakakakilabot, di ba? Hindi naman. Duwag ka lang talaga. Sa tingin ko, baka yung malaking aso lang sa kabilang barangay may gawa. Hindi ba't kumakain naman ng buhay na hayop yun? Hindi na. Matagal na rin kasi yung tinali ng may-ari para maiwasan nga raw ang pagbibintang. Kaya aswang ang sinabi ng dahilan? Oo, Hindi ko na lang pinatulan pa ang mga sinabi ni Dondi dahil hindi naman ako naniniwala. Maghapon lang akong tumambay sa kwarto ni Dondi at saka lang ako umuwi sa bahay nang mapansin ko sa labas na malapit na palang lumubog yung araw. Pagkarating ko sa bahay, nilibang ko lang ang sarili ko sa panonood ng TV hanggang sa sumapit na nga ang gabi. Nagsarado lang muna ako ng pinto at agad na rin naupo sa sofa para manood ulit. Minuto pa lang ang itinatagal ko ulit sa panonood. Nang bigla na lang may narinig akong nabasag mula sa kusina. Ay nako, pumasok na naman siguro yung ligaw na pusa na matagal ko nang tinataboy. Maabutan ko lang talaga yun. Nako, isisilid ko talaga yun sa sako. Tumayo ako at agad na binuhay ang ilaw sa kusina para silipin kung ano yung nahulog. Ngunit agad na nakuha ang atensyon ko ng isang figura ng tao na galing sa tapat ng bintana na parang pasilip-silip mula sa labas. Pero dahil nga nabuhay yung ilaw, mabilis yung nawala. Sino ka? Hindi ko na talaga alam kung namamalikmata na naman ba ako o totoong anino yung nakita ko mula sa labas. Pero para kumpirmahin ang nakita ko, lakas loob akong lumapit sa bintana at gamit ang dalawang kamay bilang pangharang sa liwanag ng ilaw. Dahan-dahan kong inilapit sa mismong kisame ang aking mukha para sumilip sa labas. Doon ay otomatikong namilog ang aking mga mata at agad na napasigaw. Ah! Nanindigan lahat ng balahibo ng katawan ko at mabilis na napalayo sa bintana nang makakita ko rin ng dalawang pares ng mga mata na direktang nakatapat mismo sa mga mata ko. Nanlilisik yun at nakatutok mismo sa akin. Hindi ko tuloy napigilan na ilang ulit na mapamura dahil sa matinding takot. Hindi ko alam kung anong pumasok na masamang hangin sa akin. Pero agad na lang akong tumakbo papunta sa aming sala. At isa-isang isinarado ang lahat ng bintana at pinto. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Pero nakaramdam ako ng pangangatog ng tuhod dahil sa matinding takot at kaba. Ang kaninang anino lang ay napalitan ng mga tunog ng tungkod sa labas. Na tila ba may naglalakad sa loob ng aming bakuran. Sino ba kasi talaga yun? Nagpapanik na tanong ko sa aking sarili. Malalim na ang gabi pero nakatayo pa rin ako sa gitna ng aming sala. At inililibot ang mga mata sa bawat bintana ng bahay namin. Kagaya ng nangyari sa loob ng kuweba. Nakaramdam din ako na tila ba may nagmamasid sa akin mula sa labas. Kaya naman hindi na ako mapakali. Buwisit talaga oh. Sino ba itong nagtitrip sa akin? May masama talaga ang kutob dito sa nararamdaman ko eh. Mga ilang minuto ko pang narinig yung mga taguktok ng tungkod hanggang sa nawala na rin yun. Mga ilang oras pa akong nakiramdam kung babalik pa yung tunog na yun. Pero wala na talaga akong narinig pa hanggang sa makatulog na rin ako. Kinabukasan, nagising ako dahil sa mga ingay ng aso mula sa labas.
Dahil doon kaya naman hindi pa man ako nakakapagsipilyo. Bumangon na kagad ako mula sa pagkakahiga ko para tignan ko ano nangyayari sa labas. Pagkalabas ko, muntik na akong masuka sa nakita ko. Kadiri! Sino ba nagdala nito dito? Kakainis naman. Bumungad kasi sa akin ng isang patay na aso sa harap mismo ng bahay. Nakalagay yon mismo sa tapat ng pinto. At nilalangaw na dahil sa kumakalat nitong dugo at lamang loob sa paligid. Buwisit ng mga aso talaga yan. Hinigit siguro nila ito mula sa kabilang barangay. Dito pa talaga dinala. Maglilinis tuloy ako nang wala sa oras. Akala ko nung una, aksidente lang na nahigit sa bahay ang katawan ng patay na aso. Pero kinabukasan, muli na naman ako nakakita ng panibagong patay na hayop. Nakaramdam na naman ako ng inis. Kaya naman nagpasya ako na isarado na lang ang mismong gate namin para wala nang makapasok pa na kung ano. Akala ko'y matatapos na ang kalbaryo ko sa mga patay na hayop. Pero hindi pa man natatapos ang maghapon. Nakakita naman ako ng patay na manok na nakapatong mismo sa ibabaw ng aming bakod. Para bang intention talaga na ilagay yun doon para makita ko. Ano na naman ba to? Lagi na lang? Hindi pa ba matatapos to? Sigurado na talaga ako na may nangtitrip sa akin eh. Buwisit! Pumasok ako sa loob at hindi na lang pinansin yung patay na manok. Sigurado akong kapag nakita na nangtitrip sa akin na deadman lang ako sa ginagawa niya, tsak na titigil din yun. Maghapon na lang ako nanood ng TV hanggang sa sumapit na nga ang dilim. Kakain na sana ako ng hapunan. Pero nakarinig na naman ako mula sa labas ng mga taguktok ng tungkod na para bang may naglalakad na naman sa loob ng bakod namin. Kung hindi ko nga lang naalala na sinarado ko yung gate, iisipin kong may nakapasok na naman sa loob nun. Sino na naman ba yun? Kapag nahuli ko kung sino yan, magrereklamo na talaga ako sa barangay. Padabog na lumapit ako sa bintana at sumilip sa labas. Pero wala na naman akong nakita. Buwisit talaga. Mauhuli ko din yan kung sino man siya. Malakas kong isinarado yung pinto at pumasok na sa kwarto ko. Hindi na ako naghapunan pa. Saka nagpa siya ng magpahinga. Pinatay ko yung ilaw. Magtatabon na sana ako ng unan sa mukha para hindi ko marinig yung ingay sa labas. Nang mapansin ko ang isang pamilyar na anino. Yun yung anino na palagi kong nakikita sa bintana. Dahil doon kaya napabangon na ako. Sino ka ba talaga, ha? Bakit ka ba nanggugulo? Gusto mo bang ireklamo na kita sa barangay? Dahan-dahan akong naglakad papunta sa bintana at marahang hinawakan ng dulo ng kurtina. Huminga muna ako ng malalim. Bago ito hinigit ng mabilis para bumukas. Ang sunod na nakita ko mula sa bintana, ang naging dahilan ng mabilis kong paglayo at pagsigaw ng malakas. Mula sa maliit na butas ng aking bintana, bumungad sa akin ng isang makintab na bagay na ilang segundo kong natitigan. Mga mata yun. May mata! Sa sobrang gulat ko, natumba ko sa sahig at natamaan ko ang malit na lamesa malapit sa akin na naging dahilan ng pagbagsak ng ilang mga gamit doon. Nahati tuloy ang atensyon ko at nawala sa paningin ko ang bagay na nakasilip mula sa butas. Nang matauhan ako at muli kong nilingon yung bintana, wala nang mga mata na nakatitig sa akin kanina. Hindi ko tuloy napigilan na makaramdam ng matinding inis. At agad na tumayo upang buhayin ang ilaw. Sino ka? Bakit mo ako pinapanood? Bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Tinatakot mo ba ako? Sa tingin mo ba matatakot ako sa'yo? Doon ka nagkakamali! Sumigaw ako habang binubuksan ang bintana at pilit na sinisilip ang labas. Ang lakas ng loob mo na pumunta sa mismong tapat ng kwarto ko?
Tapos bigla ka na lang mawawala kapag nagbubukas na ako ng ilaw? Magpakita ka! Ipakita mo sa akin ang mukha mo! Duwag ka pala eh! Wala na akong pake kung may makarinig o makakita sa akin ng gabing yun. Pero matinding inis talaga ang nararamdaman ko. Dahil sa paulit-ulit na lang ang nangyayari. Hindi ko mahuli-huli kung sino ba ang taong nantitrip na yun sa akin. Bakit? Natatakot ka ba kaya hindi ka nagpapakita sa akin? Yun ba ang dahilan? Kausapin mo ako! Ang lakas ng loob mo eh! Bakit nga nagtatago ka? Magpakita kang hinayupa ka! Wala pa rin sumagot sa bawat sigaw ko. Umiinit lang ang ulo ko sa pagtingin-tingin sa dilim habang pilit na inaaninag kung may tao ba ron. Pero wala pa rin talaga akong makita. Mamatay ka na sana kung sino ka man! Lumipas ang ilang gabi at nagpatuloy ang mga naririnig kong tunog ng tungkod sa labas ng aming bahay. Hindi rin natigil ang patuloy kong pagtanggap ng mga sari-saring patay na hayop sa iba't ibang parte ng bakuran namin. Inireklamo ko na ngayon sa mga tanod, gaya ng plano ko nung unang araw, pero sa huli, wala rin naman palang magagawang otoridad para mapatigil yon. Dahil wala raw silang nakikitang suspect na pwedeng gumawa nun. Araw-araw ko na lang tuloy itinatapon ng lahat ng hayop na naaabutan ko sa umaga. Isang araw, pinuntahan ako ni Dondi. Bakit parang kulang ka yata sa tulog? Sinabi mo pa. Sino ba naman kasi makakatulog sa gabi kapag lagi lang may maingay na bagay sa labas? Anong maingay? Ilang gabi na kasi akong nakakarinig ng mga tunog ng tungkod. Paulit-ulit. Sa tingin ko nga, iniikutan yung bahay namin ng isang matanda eh. Nakakainis na. Ano? Seryoso ba yan? Huwag mo nga akong pagtawanan. Seryoso ako. Palibasa kasi hindi mo nararanasan yung mga naririnig ko gabi-gabi. Sige na, pasensya na. Ano ba kasi tinutukoy mo? Anong matanda? Alam mo yung tunog ng matandang may tungkod na naglalakad? Oo, bakit? Ganon! Yun ang palagi ko nadidinig sa gabi. Di na nga ako makatulog eh. Dati naman, kahit tabunan ko lang ng unan yung mukha ko para mabuwasan yung ingay, nakakatulog pa ako kahit papano. Ngayon talaga, kahit anong gawin yung tabon, hindi gumagana. Parang palakas ang palakas yung tunog. Gusto mo bang sa bahay mo na matulog? Di na. Biling kasi ni mama na huwag ko raw iiwan yung bahay. Saka ayos pa naman ako eh. Kaya ko pa. Anong ayos dyan? Ang lala na kaya ng itsura mo, Tristan. Kulang lang talaga ako sa tulog. Pero kapag nahuli ko na kung sinong gumagawa nun, malilintikan talaga sa akin kung sino man siya. Pagkatapos na naging usapan namin ni Dondi, mas lalong naging malala ang lahat ng nararanasan ko tuwing gabi. May ilang gabi na hindi na talaga ako natutulog. Kung hindi dahil sa tunog ng tungkod, sa tunog naman ng kung ano-anong nalalaglag sa bubong namin, na para bang may mga bumabato roon. Inaantok na talaga ako! Bakit ba kasi hindi man ako hayaang makapagpahinga ng ingay na yan sa labas? Nakakainis na! Tinanggal ko ang kumot na nakatalukbong sa aking buong katawan. At inis akong bumangon sa kama saka lumabas ng kwarto. Hindi na ako nag-abala pa na magbukas ng mga ilaw. Dahil kabisado ko naman ang daan papunta sa kusina. Dapat siguro uminom ako ng beer. Baka sakaling makatulog na ako kahit maingay. Nasa may hagdan na ako at kakapit na sana sa barandilya. Nang imbis na kahoy na hawakan ng aking madama, nagulat ako nang maramdaman ng isang malamig na bagay na tila bahugis ng kamay ng tao. Sino nandyan? Agad akong napalayo sa hagdan at pilit na inaninag ang paligid. Pero dahil nga alanganin na ang gabi, wala akong nakita kundi dilim. Sino ka? Paano ka nakapasok sa loob ng bahay? Ha? Sino ka? Nilakasan ko ang loob ko at muling inilapit ang kamay sa parte ng hagdan na aking hinawakan kanina. Pero wala na roon ang malamig na kamay na aking naramdaman. Ilang ulit ko pa nga yung kinapa pero wala na talaga.
Alam ko nandito ka. Lumabas ka ng bahay namin kundi ipakukulong kita. Huwag mong hintayin na ako mismo makahuli sa'yo. Ilang minuto pa akong naghintay ng sagot. Pero nagulat na lang ako nang marinig ko ang langit-ngit ng pinto ng aming sala. Kaya walang pag-alinlangan na tumakbo ko pababa ng hagdan. Doon ko nakita na bukas na nga ang mismong pinto ng harapan ng bahay namin. Lumapit ako ron at sinilip ang labas bago malakas na sumigaw. Namumuro ko na talaga sa akin, lintik ka. Akala mo matatakot ako sa'yo? Hindi! Papatayin pa kita! Ilang araw ang nakalipas pagkatapos nung insidente. Naging mas alerto ko sa bawat gabi. Nung una, hindi naman talaga ako natatakot sa mga tunog at aninong nakikita ko sa gabi. Pero ang mga sumunod na araw ay hindi naging madali para sa akin. Ilang ulit ko bang kailangan ipaliwanag sa inyo? Hindi ako may gawa ng mga yan. Ano tingin nyo sa akin? Nasisiraan na ng bait? Nawala na sa katinuan? Inipo ko mga dugo ng mga hayop dito sa lugar natin para lang gawing panulot sa dingding ng bahay namin? Tapos ano? Tinawag ko kayo rito para magreklamo sa sarili kong pakana? Ganun ba? Tiningnan ako nung tanod at dahan-dahang umiwas ng tingin. Nagpatawag kasi ako ng otoridad para ireklamo ang dugong nagkalat sa dingding ng aming bahay. Nagising na lang kasi ko isang umaga na ganun ang nadatnan ko. Pero imbis na tulungan ako, pinagbintangan pa ako ng mga ito na ako raw ang may gawa nun. Nag-iisip pa kayo, ha? Ginagamit nyo ba yung mga utak nyo na nasa loob ng mga bungo nyo? Hindi ako may gawa niyan! Tristan, kumalma ka. Paano ko magagawang kumalma? Iniisip ng mga hinayupak na to na ako may gawa nito mga dugo sa bahay namin. Eh baka naman hindi yun ang gusto nilang iparating. Baka nagkakamali ka lang ng akala. Hindi! Yan ang gusto na lang iparating. Bakit? Dahil ba ganito ang itsura ko kaya akala nyo nasisiraan ako ng bait, ha? Tristan! Sagutin nyo ako! Nanahimik ang lahat ng tanod at walang naglakas ng loob na magsalita. Kaya naman malakas kong ibinagsak ang baso sa lamesa at isa-isang tinignan ng mga tanod na nasa loob ng bahay namin. Alam nyo, pare-pareho ko yung mga inutil. Hindi nyo kayang gawin ang trabaho nyo. Imbis na mag-imbestiga, sa akin nyo pa sinisisi yung problema. Wow, ang galing! Bakit hindi na kayo magbitiw sa sarili nyo mga posisyon at magpakamatay? Mga wala kayong kwenta. Marahas kong itinuro ang pinto ng bahay. Lumabas kayong lahat sa pamamahay ko! Lintik kayong lahat! Labas! Pagkatapos na nangyari, hindi na ako kailanman humingi ng tulong sa mga tanod. Pero nadagdagan naman ang pagiging paranoid ko sa pag-aakalang may bigla na lang aatake sa akin. Ilang ulit na rin akong namamalikmata na para bang may nakasilip mula sa butas ng bintana, gaya ng mga nangyari dati. Ngunit sa tuwing bubuhayin ko naman ang ilaw, wala akong kahit anong naaabutan. Kaya minsan hinahayaan ko na lang yung pakiramdam na yon at idinadaan na lang sa pag-inom para makatulog at makalimutan ng mga bagay na naririnig ko sa paligid. Inom na naman ako para makatulog. Akasawa na ang ganitong buhay. Visit! Kailan ba kasi uuwi si na mama at papa? Sumapit ang panibagong hating gabi at inaasahan ko na may maririnig ulit akong tunog sa labas. Pero agad akong nagtaka nang wala akong narinig na ingay. Ha? Nakapagtataka naman yata yung katahimikan sa labas. Tinigilan na ba ako ng mga... Nabitin sa ere ang aking panga nang bigla akong mapatayo mula sa sofa. Nang marinig ko sa kusina ang isang pamilyar na langit-ngit ng bintana. Para bang may nagtutulak nun upang buksan kaya mabilis akong tumakbo para silipin yun. Ano na naman to? Gaya ng gagawin ng ibang nakakaramdam ng peligro sa paligid. Mabilis akong dumampot na pwede kong gamitin pagtanggol sa aking sarili. At tinutok yun sa mismong bintana. Pero laking gulat ko nang imbis na sa bintana, lumabas mula sa ilalim ng lamesa ang isang babaeng nakayuko
At ang parehas nitong mga kamay ay nasa sahig. May mahaba itong buhok na halos lumawit sa mismong mukha niya. May matatalas na ngipin. Matulis at mabuto ngunit kulubot na mukha ng isang matandang babae. Ang amoy nito ay nakakasulasok at tila ba nabubulok na. Samantalang ang kamay ng matanda ay napupuno ng mga madidilaw na bukol. Ah! Aswang! Gamit ang paa at kamay nito na nasa sahig, mabilis yung tumakbo papunta sa aking kinatatayuan. Huli na para makatakbo ko. Dahil mabilis ako nitong dinaganan at agad na sinakal. Ramdam na ramdam ko ang basa nitong mga kamay na parang nabubulok na mula sa aking leeg. Nakita ko rin ang mabangis na pagtingin nito sa akin na mas lalo lang dumagdag sa takot na aking nararamdaman. Kahit nahihirapan magsalita, ay nagsalita ako. Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Tulong! May aswang! Namilog ang mga mata ko nung mapansin ko na papalapit ng papalapit ang mukha ng aswang sa aking leeg. Dahil doon, kaya naman mas lalo pa akong nagpumiglas hanggang sa tuluyan na ako nitong mabitiwan. Mabilis akong lumayo at hinawakan ng kutsilyo na tumalsik kanina. Dahil sa aking pagtumba, nanginginig man ang mga kamay ko. Itunutok ko yun sa kanya sa pagbabaka sakali na matakot ito at umalis. Huwag kang lalapit! Tulong! Tulungan niyo ako! Akala ko nung unay matatakot ito. Pero walang pag-aalinlangan na lumapit sa akin yung aswang at mabilis na inagaw sa akin ng kutsilyo. Nanlamig ang buo kong katawan. Habang pinapanood ang aswang na itapon ng kutsilyo na nakuha ko, papunta sa ilalim ng lamesa at dahan-dahang gumapang papunta sa akin. Inilabas nito ang maitim niyang ngipin at tumutulo sa sahig ang malapot niyang laway. Huwag kang lalapit! Sinasabi ko sa'yo, papatayin kita! Napaatras ako, pero bigla naman ako natumba sa sahig. Pero kahit ganon ay mabilis pa rin akong kumilos. Dumapa ako sa sahig at pilit na gumapang papunta sa labas ng kusina. Pero nagulat ako nang muling maramdaman ang basang kamay ng aswang. Dahan-dahan ako nitong hinigit mula sa paa na nagpabilis sa tibok ng puso ko at nagpalakas sa pagsigaw ko. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Tulong! May nakakarinig pa sa akin! Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Pero patuloy niya akong hinihigit papasok. Hindi naman ako nagpapigil. At agad na sumigaw ng malakas habang mahigpit na nakakapit sa paa ng isang upuan sa kusina. Ilang minuto rin siguro akong nagsisigaw. Hanggang sa maramdaman ko na lang bigla ang pagmamanid ng isa kong paa. Takot na takot man. Dahan-dahan akong lumingon sa direksyon ng aswang. At doon ako napatigil sa paghinga. Doon ko napagtanto na kinagat na pala nito ang isa kong paa. Kaya napasigaw na ulit ako. Tumutulo ang dugo ko pababa sa aking binti. Pero para bang lintana nakakabit pa rin ang bibig ng aswang. At hindi ako binibitiwan sa kabila ng pagpupumiglas ko. Gamit ang buong lakas, pilit kong hinigit papalayo ang aking paa at marahas na sinipa yun gamit ang kabila kong paa na naging dahilan ng pagkabitiw ng aswang. Kitang-kita ko kung paano tumulo ang dugo sa bibig ng aswang. Ang takot na naramdaman ko kanina ay mas lalong nadagdagan. Hindi ko na alam ang gagawin ng mga oras na yon. Pero gamit ang natitira kong lakas, tumakbo ko paakyat sa kwarto ko at mabilis na isinarado ang pintuan nun.
Kinuha ko rin ang isang pamalo sa ilalim ng aking kama. Akala ko'y susunod siya agad. Pero wala na akong narinig pa na sumunod na ingay. Bubuksan ko na sana yung pinto para sumilip. Pero nagulat ako nang biglang may tumulo na tubig mula sa aking ulo. Dahil doon, nagtataka akong napatingala. At laking gulat ko na makita mula sa taas ng kisame ang aswang. Nakadikit ito sa taas, habang tumutulo ang laway na para bang gutom na gutom. Ah! Huwag mo subukan lumapit sa akin, papatayin kita! Hindi ako natatakot sa'yo! Kaya huwag na huwag mo akong susubukan! Dahan-dahan akong humakbang papunta sa direksyon ng pinto. Pero napatigil ako na marinig ang pagguhit sa kahoy ng matalas na kuko ng aswang. Hanggang sa mabilis na naging pagkilos nito. At naramdaman ko na lang na tumalon na pala ito sa aking likuran. Para siyang bata na sumabit sa likod ko. Ah! Aray! Ah! Alis! Ah! Umalis ka sa likod ko! Aray! Ang matatalas niyang ngipin ay unti-unting bumabaon sa aking leeg. Pero bago pa man niya akong tuluyang makagat, mariin akong pumikit at walang pag-aalinlangan na ibinagsak ang sarili sa sahig habang sumisigaw. Tumumba kaming dalawa at nagpaikot-ikot hanggang sa aksidenteng tumama ang likod ko sa paanong katre. At tuluyan nito akong nabitiwan. Ginamit ko ang pagkakataon na yon para tumakas at tumakbo pababa ng kwarto. Nakatakas man, alam ko na hindi yun sapat para tuluyang makaligtas mula sa aswang. Nagtago ako sa ilalim ng hagdan habang nakalagay ang parehong kamay ko sa bibig para mapigilan ang sariling lumikha ng ingay. Hindi ko na alam kung ilang minuto akong nakatago roon. Hanggang sa napagdesisyonan kong yumuko. Nanlaki ang mga mata ko. Nang bumungad sa akin ang nakasiksik na aswang sa aking harapan. Mariin ang titig nito. At may nakakakilabot ng ngiti sa labi. Muli niyang inilabas ang matatalim niyang ngipin. Na may bahid pa rin ng sarili kong dugo. Mula sa pagkagat niya sa akin kanina. Ah! Layuan mo ako! Aswang! Tama na! Tigilan mo na ako! Agad akong lumusot sa kabilang bahagi ng hagdan. Kaya nakatakbo ulit ako papalayo sa kanya. Hindi man alam kung saan ako pupunta. Basta tumakbo na lang ako palabas ng bahay. Tumakbo ko papunta sa malawak na palayan na nasa likod ng bahay namin. Madilim na ang buong paligid. Halos wala na akong makita. Dumiretso na lang ako sa matataas na talahiban at doon sumuot para magtago. Wala na akong pake kung masugatan ako o maubusan ng dugo. Ang gusto ko lang ay matapos na ang lahat at makatakas mula sa aswang na humahabol sa akin. Tahimik na akong umiiyak ng mga sandaling yun. Ayoko na ho! Ayoko na! Akala ko kahit papano'y magiging ligtas ako roon. Pero hindi nagtagal. Nakita ko ang aswang sa mismong harapan ng pinagtataguan ko. Muli na naman akong napaupo sa lupa. Tama na ho! Ayoko na! Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit hindi mo ako tinitigilan? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Papatayin kita! Sino ka? Papatayin kita! Sino ka ba? Ano bang nagawa ko sa'yo? Hindi mo ba ako natatandaan? Kailangan mo ako matandaan para malaman mo kung anong pagkakamali ang nagawa mo! Naging mabilis ang lahat ng nangyari. Hindi ko pa man tuluyang na ipapasok sa isip ko ang sinabi niya sa akin. Agad na niya akong inatake. Muli kong naramdaman ang matalas na kuko niya sa balikat ko.
Doon ko lang tuluyang napagtanto na isinaksak na pala ng aswang ang mahaba niyang mga kuko sa aking katawan. Ilang ulit kong sinubukan na makawala. Pero kagaya nung una, hindi ako nakaalis sa mga kamay niya. Dahil na rin sa masyadong malalim ang pagkakasaksak ng kuko niya. Masyado kang masama para manatili pa rito sa mundo! Aray! Kakainin kita ng buhay hanggang sa unti-unti kang manghina at mawalan ng buhay sa aking mga kamay! Sagutin mo ang tanong ko. Sino ka ba talaga? Nakalimutan mo na ako agad! Kung ganon, ipapaalala ko na lang sa'yo kung sino ako! Dahan-dahan kong naramdaman ang panghihina ng katawan ko. Hindi ko na magawang sumigaw para humingi ng tulong. Ang tanong na lumabas sa aking bibig ay unti-unting humina. Nawawalan na ako ng pag-asa. Kaya dahan-dahan kong tinanggap ang katotohanan na tuluyan na akong mamamatay doon. Pakiramdam ko ng mga oras na yun. Wala nang makakapagligtas sa akin mula sa kamay niya. Tinignan ko yung aswang at mariin na tinitigan ng kanyang mukha. Habang tumatawa ito at mukhang nasisiyahan sa nakikita niyang kalagayan ko. Bakas na bakas doon ang puot at galit. Pero hindi ko pa rin talaga malaman kung bakit gano'n na lang siya tumingin sa akin. Bakit? Sino ka ba talaga? Halos bulong ko na lang natanong. Bago pa man ako tuluyang mawalan ng malay, bigla kong narinig ang isang pamilyar na boses mula sa malayo. Boses yun ng dati kong girlfriend na si Grace. Kasama ang kaibigan kong si Dondi. Nanlalabo man ang paningin ko. Dahan-dahan kong nilingon kung saan nagmumula ang boses. At doon ko nga nakita si Grace na umiiyak habang tumatakbo papunta sa aming direksyon. Wag! Wag kayo lumapit dito! Delikado! Dahil na rin siguro sa matinding panghihina, hindi niya ako narinig at tuloy-tuloy pa rin ang mga ito hanggang sa tuluyan nilang marating ang aming pwesto. Gustuhin ko man silang sigawan at itulak papalayo para hindi sila magalaw ng aswang. Pero bago ko pa man maikilos ang iniisip ko, nakita ko na ang pagtulak ni Grace sa aswang na nasa ibaba ko. Doon ay mabilis akong niyakap ni Grace habang umiiyak. Kahit bibigay ng katawan ko ng mga oras na yun, ay pinilit ko na rin magsalita. Umalis na kayo rito! Baka saktan di kayo ng aswang! Umalis ka na! Ligtas mo ang bata sa tiyan mo! Pero hindi siya nakinig sa akin. Nakita ko na lang si Dondi mula sa likod na kumuha ng kahoy at mabilis na pinalo yung aswang. Pero imbis na tumumba, siya naman ang sinugod nito. Nang makita ko ang nangyari, biglang nabuhay ang aking dugo at pilit na tumayo upang tulungan siya. Hindi ko na rin pinansin ang ginawang pagpigil sa akin ni Grace. At agad na lumapit kay Dondi. Humakbo na kayo! Bilisan nyo! Ako nang bahala rito! Pansamantala ko muna siyang hahawakan hanggang sa makatakbo kayo na malayo! Hindi! Kayo tumakbo ni Grace at iwan nyo na ako rito! Ako lang ang kailangan niya! Nasisiraan ka na ba? Tignan mo nga ang itsura mo! Hindi mo na magagawang lumaban! Sinabi tumakbo na kayo eh! Iwan nyo na lang ako! Iwan nyo na ako, Dondi! Iligtas mo si Grace! Takbo na! Naging mabilis ang lahat ng pangyayari. Hinawakan ko sa katawan ng aswang at isinama ko siyang bumagsak papunta sa mababaw na bangin. Yun lang kasi ang naiisip kong paraan para tuluyang mailayo ang aswang kina Dondi. Ngunit nagulat ako nang bigla akong tinulak nito at muling hinabol ng dalawa.
Akala ko nung una, si Grace ang aatakihin ng aswang dahil ito ang mas malapit. Ngunit tinignan lang siya nito at si Dondi ang pinuntirya. Sa nangyaring yun, agad ako nagtaka at ilang minutong napatitig sa katawan ng aswang. Doon unti-unting nabuo ang isang ideya na pinagtagpi-tagpi ko mula umpisa. Nakumpirma ko nga na tama ang kutob ko. Ang aswang na humahabol sa kaibigan ko ngayon at ang aswang na umatake sa akin kanina ay walang iba kundi si Lola Cecil. Bago pa man madambahan ng aswang si Dondi ay sumigaw na ako. Tama na! Tumigil na kayo! Kilala na kita! Kilala na kita kung sino ka! Mula sa mahaba niyang buhok, mahabang duster at kubkubadong katawan, hindi ko sukat akalain na ito palang matandang nakikita ko palagi sa bahay ng girlfriend ko na si Grace. Dahil sa sinabi ko, unti-unti niya akong hinarap. Agad na nagsalubong ang mga tingin namin. Akala mo ba dahil nakilala mo ko ay titigilan kita? Hindi! Bakit mo ba itong ginagawa? Hindi pa mamaliwanag sa iyo ang lahat. Ikaw ang punot dulo ng paghihirap ng pamilya ko. Gumaganti lang ako sa lahat ng kahayupan na ginawa mo sa aking apo. Hindi pa ho ba sapat na nasaktan mo na ako? Namuntik na ako mamatay sa kamay nyo? Kailanman ay hindi yung magiging sapat. Hindi ka Diyos, iho. Wala kang karapatan na ipanalangin ng masama ang mga taong nakapaligid sa iyo. Sa tuwing hindi umaayon ang gusto mong mangyari. Gusto mong patayin ang bata sa sinapupunan ng apo ko, hindi ba? Dapat makita kaawaan sa ganong klase ng ugali mo. Hindi ka dapat nakaawaan. May mga bagay na kailangan mong pagbayaran. Sinisigil na kita, iho! Kailangan bang mapatay mo ako para lang tumigil ka? Oo, dahil yun lang ang tatanggapin kong kabayaran. Kung yan ang gusto mo, sige, patayin mo na ako para lang tumigil ka na. Tristan! Nahihibang ka na ba? Nadidinig mo ba yung lahat na sinasabi mo ngayon, ha? Isama mo na si Grace, Dondi. Umalis na kayo rito para kaawa mo na. Ano bang sinasabi mo? Hindi kami alis ang hindi ka namin kasama! Kailangan kong pagbayaran ng kasalanan ko. Ito na nga yata sinasabi sa akin ni Papa noon. Sisingilin ako ng Diyos at ng kalikasan, Dondi. Hayaan mo magbayad ako sa lahat ng aking nagawang mali. Isa ako masamang tao. At irresponsabling ama. Natatakot ka lang! Huwag mo na akong hanapan pa ng butas, Dondi. Hindi rason ng takot sa lahat ng ginawa ko. Umalis ka na! Tristan naman! Napaluhod ako sa harapan ng aswang matapos kong talikuran ng aking kaibigan. Nahihiya ako sa lahat ng nangyari. Hindi ko alam na ang sama-samang tao ko na pala. Alam ko kung hindi sapat ang salitang sorry sa lahat ng nagawa ko at nasabi laban ho sa inyo. Lalong-lalo na kay Grace. Pero humihingi pa rin ho ako ng paumanhin sa lahat ng mga masasakit na sinabi ko sa inyo noon. Nandito ho sa inyong harapan, nakaluhod at humihingi ng tawad. Ako na lang hong saktan nyo. Huwag niyo na hong idamay ang kaibigan ko at si Grace. Anong ginagawa mo? Patawad ho, nagkamali ako. Marami akong pagkakamali sa buhay. Hindi ko na rin ho alam kung paano ako makakabawi sa lahat. Pero sana matapos na ito. Ayoko na ho. Ayoko na. Umalis ka na sa harapan ko! Patawad ho, Lola Cecil. Nagsisisi na ho ako. Pwede niyo na ho akong patayin. Naghari ang napakahabang katahimikan at walang umimik sa aming apat ng mga sandaling yun habang ako'y nakaluhod pa rin at nakayuko. Maya-maya pa'y tumingala na ako at balak sanang tignan si Lola Cecil dahil sa pananahimik niya. Pero nagulat ako na mapag-alaman na wala na pala ito sa aking harapan.
Mabilis akong napatayo at ilang ulit na lumingon sa paligid. Ngunit hindi ko na siya nakita. Ang tanging natira lang doon ay kaming tatlo na pare-parehong nakatayo at gulat na gulat. Umalis na siya, Tristan. Sa sinabing yun ni Dondi, tuluyang bumigay ang pareho kong tuhod at napaupo ako sa damuhan habang nakatulala. Naramdaman ko na lang na inakay na ako ng dalawa at tahimik namin tinungo ang daang pauwi sa bahay. Umaga na nang makarating kami sa tapat ng pinto ng bahay namin. Pero nanatili pa rin akong nakatulala at walang imik. Doon lang kasi tuluyang pumasok sa isip ko ang lahat na nangyari. Naisip ko na kung napagtanto ko lang siguro ng mas maaga ang lahat ng mga pagkakamali ko sa buhay, hindi na mangyayari ang lahat ng naranasan ko sa buong linggo at sa buong magdamag ko kagabi. Pagbukas pa lang ng pinto, ay tumambad na sa amin ni Dondi si Papa na mukhang kauuwi lang din. Gulat na gulat siya nang makita ko. Tristan, ano nangyari sa kanya? Ayos ka lang ba? Ang dami mong sugat. Kailangan mo madala sa ospital. Anak, sino may gawa nito sa'yo, ha? Saka na ho kami magpapaliwanag, tito. Sa ngayon ho, kailangan na ni Tristan magamot. Malala ho lahat ang sugat niya. Isakay mo na siya sa kotse! Tara na! Bigla ko rin tuloy naalala ang lahat ng sinabi sa akin ni Papa. Hindi ko talaga sukat akalain na magkakatotoo yun. Na darating ang araw na kailangan ko nga talaga na magbayad sa lahat ng aking kalokohan. Hindi ko rin alam kung tapos na ba ang lahat ng lagim na naranasan ko. O may kasunod pa yun. Pero sana naman, yun na ang huli. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan na akong nailabas sa ospital. Kumusta ka na? Kumusta yung sugat mo? Masakit lahat. Ilang araw pa lang naman kasi yung nakalipas eh. Kaya nga. Nga pala. Hindi ko alam kung dapat ko pa bang sabihin sa ito pero... Pero ano? Yung tungkol dun sa kuweba, nalaman ko mula kay Grace na si Lola Sisi din pala humabol sa atin. Ang ibig kong sabihin, sa'yo. Ikaw lang naman daw kasi talagang target ng matanda sa simula pa lang. Anong ibig mo sabihin? Nagalit daw kasi yung lola niya matapos mo silang sugurin. Kaya sinundan ka daw ng matanda hanggang sa pag-akit natin doon sa bundok. At yung tungkol sa nakita mo noong gabi, totoo rin daw ang lahat ng yun. At ang tungkol doon sa nagmamatsyag sa akin? Siya rin daw yun. Malaki talaga ang galit niya sa akin. Ilang ulit daw sinabihan ni Grace yung lola niya na tigilan ka. Akala daw niya sumunod dito. Pero hindi pala. Huli na raw nung malaman niya na gabi-gabi ka palang tinatakot ng matanda. Hanggang sa hindi na nga niya napigilin pa ang lola niya. Aswang din ba si Grace? Hindi. Ang sabi niya sa akin, hindi siya tatanggap ng lahi ng aswang dahil nga nabuntis na siya. Willing siyang buhay mag-isa yung bata. Nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa ko kay Grace, Dondi. Kaya nga dapat humingi ka ng tawad sa kanya. Gagawin ko naman talaga yun eh. Magpapagaling lang talaga ako ng ilang araw o linggo bago pumunta sa kanya. Kung marami akong nagawang pagkakamali sa mga taong nakapaligid sa akin, siguro mas marami akong nagawa kay Grace. Hindi ko nga alam kung paano niya ako natagalan eh. Sa kabila ng lahat ng nagawa ko noon. Mukhang maiiya tuloy akong humarap sa kanya nito. Hala, hindi ko ba nasabi sa'yo? Na ano? Umalis na dito sa baryo si Grace. Sa syudad na raw siya maninirahan. Ano? Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi kagad sa akin? Hindi ko alam ang dapat kong maramdaman ng sinabi yun ni Dondi. Akala ko nung una, magiging masaya ako. Kasi malaya na ako mula sa responsibilidad ng pagiging ama. Pero doon ako nagkamali. Malungkot ako, nagsisisi, at naiiyak. Ngayon ko lang naisip na hindi ko pala talaga kayang malayo kay Grace. Siguro nabulag lang ako sa matinding takot noon, kaya naisip ko siyang takbuhan.
Pero ngayon, hindi ko talaga kaya. Oh, bakit parang gulat na gulat ka naman yata? Hindi ba't yun naman talaga ang gusto mo mangyari noong una pa lang? Na umalis siya rito at layuan ka? Kasi nga di ba? Ayaw mo pa maging batang ama? Hindi na nga din siya humingi ng pera matapos siya magpaalam kina Tito eh. Kaya na daw niyang buhayin yung bata. Pero ano? Lalayo ka na nga ng tao para hindi na masira yung kinabukasan mo eh. Dondi, Ano? nasabi din ba sa'yo ni Grace kung siya sa titira doon? Oo, pero hindi ko sasabihin sa'yo. Tsaka, bakit gusto mo pang malaman? Magpapakalalaki na ako. Paninindigan ko na siya. Siguro panahon na rin para gawin ko kung ano yung tama. Nakakapagod din palang isipin na wala kang may pagmamalaki na tamang ginawa sa buhay mo. Talaga? Hanip, nagulat ako sa'yo ah. Nagulat din ako. Para bang hindi ako ang nagsabi noon na paninindigan ko siya. Pero yun talaga ang gusto kong mangyari. Kinailangan ko pa pala makaranas ng mga kahindik-hindik na pangyayari bago ko ito maisip. Siguro hindi naman talaga ako takot noon. Baka ayaw ko lang talaga aminin sa sarili ko na magiging tatay na kaagad ako. Kaya naisip kong magmatigas at ipilit na takbuhan siya. Pero ngayon, sigurado na talaga ako sa gusto kong mangyari. Hindi na ako nalilito, natatakot, o nag-aalinlangan na harapin ng issue. Parang gusto ko na lang tanggapin ng lahat na dapat dati ko pa ginawa. Hindi na sana nangyari ang lahat ng nangyari nung gabing yon. Pero kahit papano, naging susi si Lola Cecil para maintindihan ko ang lahat. Kahit muntik pa akong mamatay. Bigla ko tuloy naisip, nasa na kaya siya matapos nung nangyari ng gabing yon? Ako din eh. Bakit ba kasi hindi ko kagad ito naisip gawin? Ngayon naiintindihan ko na kung bakit laging galit at hindi kami nagkakasundo ni Papa. Ako pala talaga ang mali nung una pa lang. Sige, gawin mo yan. Masaya ako na naiintindihan mo na lahat ng mga nagawa mong pagkakamali dati. Pwede ka na talaga maging mabuting tatay niya sa magiging anak niyo ng girlfriend mo si Grace. Yan din ang tingin ko eh. Bilisan mo nga kasing gumaling at nang masabi ko na sa'yo kung saan titira si Grace. Baka naghihintay na mag-ina mo ron. Matapos ang nangyari, alam kong agad na napansin sa akin ni Papa ang bigla kong pagbabago. Naging aral kasi sa akin ang kahindik-hindik na karanasang sinapit ko sa kamay ng matandang aswang. Sa tuwing nakakarinig ako ng taguktok ng kahoy sa paligid, hindi ko pa rin mapigilan na makaramdam ng matinding kaba. Pinilit kong magbago sa loob ng ilang linggo. Hindi na ako katulad ng dati na pasaway at kailangan pang sabihan ng paulit-ulit. Dahil ngayon, hinihintay ko na lang na tuluyang gumaling ang lahat ng sugat ko sa katawan bago ko sundan ang aking kasintahan sa syudad at magbagong buhay kasama niya. Sigurado ka na ba talaga dyan sa desisyon mo? Hindi ka na ba talaga namin mapipigilan? Ayoko na Ma. Gusto ko na lang muna lumayo dito sa lugar natin at tumira kung saan walang nakakilala sa akin. Gusto kong samahan yung girlfriend ko eh at maging mabuting ama sa dinadala niya. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako tuluyan ka ng naliwanagan kung paano nga ba tumakbo ang buhay. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan ng mama mo ron. Tumawag ka lang at tutulong kami kaagad. At kung tungkol naman yan sa pera, huwag ka rin mahiya na magsabi sa akin ha. Dahil apo ko rin naman ang batang dinadala ni Grace. Tutulungan ka namin kaagad. Salamat po pa. Pasensya na rin ho sa lahat ng mga nasabit na gawa ko sa inyo ni Mama. Ay nako, tapos na yun anak. Ang mahalaga, nagbago ka na ngayon. Mas maganda kung ipagpapatuloy mo yan hanggang sa tuluyan kang tumanda. Kaya nga, basta ha, huwag mong kalilimutan na tumawag sa amin, maghihintay ako. Tatawag ko Ma lagi, kaya huwag na kayong umiyak. Pagbigyan mo na ako, anak. Alam mo naman pag tumatanda, nagiging emosyonal. Ay, masaya lang talaga ako na lumalaki ka na talaga bilang isang mabuting lalaki. Ako rin Ma.
Sige na, tama na yung iyakan. At kunin mo na yung mga gamit mo para mailagay na doon sa kotse. Kami na maghahatid sa iyo papuntang terminal. Sige ho pa. Bitbit ang lahat ng mga bagahe. Nakangiti kong kinawayan sina Mama bago ko tuluyang sumakay ng bus papuntang Maynila. Habang nakatanaw ako papalabas ng baryo, hindi ko maiwasan na mapabulong sa sarili ko habang nakangiti. Tapos na ako sa mga aswang-aswang na yan. Ngayon, magiging responsableng tatay naman ako. Pananagutan ko si Grace at pakakasalan. Hintayin mo lang ako, Grace. Papunta na ako sa'yo. Wakas,